Nagain ng petisyon ng isang grupo ng mga UV Express operator para ipatigil na ang pilot testing ng mga motorcycle taxi. Apektado na raw ang kita nila dahil sa pilot testing ng mga motorcycle taxi na hindi pa nga tiyak kung ligtas bang gamitin bilang public transportation. May unang balita si Joseph Morong. Umaaray na ang mga operator ng mga UV Express dahil kinakain umano ng mga motorcycle taxi ang hanggang 35% ang kanilang kita. Pero gusto pang dagdagan ng LTO ng hanggang 7 pang kumpanya ang kasalukuyang 3 pinapayagang mamasada sa ilalim ng pilot study ng Transportation Department at LTO. Bukod sa Metro Manila, tetestingin din ito sa iba pa mga probinsya sa ibang bahagi ng bansa. Mas lalaki po yung yung kabawasan ng imbis na 30 to 35% yan. I think pag mas marami pong pumasok na motorcycle taxi, mas baka madoble o kalahati ang maging epekto sa amin yan. Hindi raw patas na nakakabiyahe ang mga motorcycle taxi na walang prangkisa tulad ng mga bus at mga jeepney. Ang hirap-hirap po makakuha ng CPC if you're a PUV operator. It's very difficult. And yet now, you disregard the rules for CPC and you only need to be part of a pilot study. Pinapayagan lamang ang mga motorcycle taxi dahil nga sa pilot testing na 2019 pa sinimulan at dapat ay tapos na noong 2021 pero in-extend at walang itinakda kung hanggang kailan. Nakabinbin ngayon sa Kongreso ang mga panukalang batas para gawing legal na ang mga motorcycle taxi bilang public transportation. Pero hindi ito makausa dahil hindi pa tapos ang Department of Transportation at Land Transportation Office sa isinasagawa nitong pag-aaral. Isa sa mga pangunahing tanong, ligtas ba ito bilang public transportation? Naghain ang grupong National Federation of UV Express ng petisyon sa Korte sa Mandaluyong para tapusin na ng DOTR at LTO ang pilot testing at nang magkaalaman na. What safety standards should be imposed? Whether or not motorcycle taxis should be legalized? We need to know, is it safe? Is it safe for passengers? Kinukuha pa namin ang panig ng DOTR at LTO. Pero dati nang sinabi ng LTO na humihingi pa sila ng 2 hanggang 3 buwan para matapos ang ipinapagawa nilang pag-aaral sa UP National Center for Transportation Studies. Pabor naman ang mga motorcycle taxi rider na gawin ng legal ang kanilang operasyon. Ang isa sa mga panukala sa mga panukalang batas, magkakaroon ng Accident Quick Response Team para marespondihan agad ang mga maa-aksidenteng rider o pasahero. Dapat na po talaga. Siyempre, para malaya lang din po sila nakaka-drive dito. Siyempre, mas maganda kasi may benefits. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.